Nang itaas ng humanoid corruptor si Jin sa ere gamit ang mala-octopus nitong buhok, mayabang niyang hinamon si Jin na tingnan kung kaya siya nitong aliwin. Napakunot noon na lamang si Jin habang pilit na tinatanggal ang pagkakagapos sa kanyang leeg. Sa sandaling bumwelo ang humanoid corruptor, bumuo ito ng matulis na sandata mula sa kanyang kamay at nakangising sinabi kay Jin na aatake na siya. Kasunod nito ang biglaan at mabilis na pag-atake na agad namang sinalag ni Jin gamit ang kanyang espada. Habang pinuprotektahan ang kanyang sarili, napaisip si Jin na kanina lang ay sigurado siyang nahati na niya ang katawan nito, marahil ay dahil nag-generate ito ng sobrang bilis. Pagkatapos, naglunsad siya ng isang pagwasiwas ng espada kung saan nagawa niyang makawala sa pagkakagapos. Habang dumidistansya at naghahanda, napagtanto niya na kahit ang espada niyang may nanomachine na pumipigil sa regeneration ng mga corruptor ay nagagawa pa rin itong mag-generate ng napakabilis. Nang tangkang umatake sa kanya ang humanoid corruptor, sinalubong niya ito ng mabilis na paghiwa dahilan upang maputol niya ang kamay nito na lumipad sa ere. Bagamat nagulat ang humanoid corruptor, agad niyang sinalo ang naputol niyang kamay at bahagyang natuwa nang malaman niyang sobrang bilis talaga ni Jin. Pagkatapos, muli niyang idinikit ang naputol niyang braso habang sinasabing karapat-dapat talaga si Jin bilang ang king vessel. Nagsimulang magdikit ang nasira niyang braso at nang makita iyon ni Jin, napagtanto niyang isa itong regeneration power na sobrang lakas na hindi kayang basta-basta mapigilan. Napagpasyahan niyang hindi sapat na putulin lang ito ng espada kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi tunawin ito ng matinding lakas gaya ng ginawa niya dati sa isang corruptor. Ngunit imposible iyon sa masikip at mababang lugar gaya ng underground kaya kailangan niyang gumawa ng ibang paraan. Muling lumusab ng napakabilis ang humanoid corruptor at sunod-sunod na nagpakawala ng paghiwa habang nakangising tinatanong si Jin kung anong problema at kung iyon lang ba ang kaya nito. Biglang naging seryoso ang titig ni Jin at nagpakawala siya ng mabilis na paghiwa dahilan upang mapa-address ang humanoid corruptor. Kasunod nito ay iniunat niya ang kanyang kamay at dinakma ang ulo ng humanoid corruptor kasabay ng pagpapakawala ng nagliliwanag na kidlat habang seryosong sinasabihan itong huwag gumalaw. Inactivate niya ang teleportation at nag-teleport si Jin kasama ang ulo ng humanoid corruptor dahilan upang mapamura ang kalaban habang nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Hindi sumagot si Jin at tumitig lamang ng matalim. Pagkatapos ay naglabas siya ng matinding gintong kidlat at pinadaloy ito sa ulo ng humanoid corruptor dahilan upang mapasigaw ito sa sakit at hindi nagtagal ay natunaw ang ulo nito. Sumagot ng seryoso si Jin na wala siyang dahilan para magpaliwanag pa rito. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit kay Kagura at sinabing ngayon ay pakikinggan na nila ang sasabihin nito. Imbes na mabahala ay biglang ngumiti si Kagura at tinanong si Jin kung hindi pa ba masyadong maaga para magtapos dito. Sa tanong na iyon ay nagulat si Jin at napatanong kung ano ang tinutukoy nito. Pagkatapos ay agad siyang napalingon sa katawan ng humanoid corruptor kung saan nagsisimulang mabuo muli ang ulo nito. Bakas ang gulat at pagkabahala ni Jin sa nangyayari dahil napagtanto niyang hindi ang ulo ang nagpapagalaw sa katawang ito kundi ang core na nasa puso nito. Tuluyang nabuo ang ulo ng humanoid corruptor kung saan nanlilisik ang mga mata nito sa galit at sinusumpa niyang papatayin si Jin dahil hindi pa niya nararanasan ang ganoong kahihiyan kailanman. Ngunit pinigilan siya ni Kagura at sinabing hanggang dito na lang sila. Galit na nagtanong ang humanoid corruptor kung bakit, kaya agad na itinuro ni Kagura ang aparato na nasa likuran nila na wasak na. Nagawa raw itong sirain ni Jin habang umaatake sa kanila at ngayong sira na ang aparato ay wala na silang dahilan para manatili pa. Wala nang nagawa ang humanoid corruptor kundi mapakunot noo sa sinabi ni Kagura. Idinagdag pa ni Kagura na kahit ano pa ang gawin, hindi kayang talunin ng humanoid corruptor si Jin dahil magiging malaking problema kung ang vessel ng magiging hari balang araw ay masisira. Naguluhan si Jin sa narinig at bago umalis si Kagura, tinanong niya ito kung ano ang tinutukoy nito na hari. Sumagot si Kagura na malinaw na ang tinutukoy niya ay ang hari nilang mga corruptor. Natahimik si Jin sa narinig at hindi na nakaimik pa. Habang papalayo, sinabi ni Kagura na kapag natapos na ang paghahanda ay babalikan niya agad si Jin. Nang kumaway ito, biglang kumilos ang Grand Commander upang sumunod.
Nang makita iyon ni Argus Altan ay napasigaw siya upang pahintuan ito at habang duguan ay nagtanong kung ano ang ginawa nila sa Grand Commander. Matapos bumuo ang humanoid corruptor ng portal at papaalis na sila, sumagot si Kagura na malalaman din nila iyon pagdating ng panahon at dapat ay nasa panig na rin nila ang mga ito. Bago tuluyang umalis, lumingon sa huling sandali si Kagura kay Jin at sinabihan itong magkikita silang muli. Hindi nakaimik si Jin sa salitang iyon, ngunit si Argus Altan na pilit na tumatayo ay pilit ding pinapatigil ang pag-alis ng mga ito. Ilang saglit lang ay tuluyang nagsara ang portal dahilan upang mapamura na lang si Argus Altan. Nang makita ni Argus Altan na papaalis na si Jin, tinanong niya ito kung ano ang pinaplano ng mga iyon. Seryosong sumagot si Jin na hindi niya alam. Muling nagtanong si Argus Altan kung saan ito pupunta, at sumagot si Jin na mayroon lang siyang iimbestigahang kaunti sa research lab at inutusan itong mauna nang bumalik. Hindi nagtagal habang hinahalughog niya ang paligid, napagtanto niyang halos naubos niya ang lahat ng lakas sa paggamit ng teleportation at kung nagpatuloy ang labanan ay marahil siya ang natalo. Imposible raw na hindi yun alam ni Kagura. Nakarating siya sa isang saradong pinto na agad na nagbukas dahil sa kanyang special access at umalangaw sa napakalaking speaker ang pagsisimula ng system reboot. Napaisip si Jin kung bakit siya ang may top-level access sa halip na si Kagura, dahil kung wala ang access privilege na iyon ay hindi ma-extract ang message cube. Agad niyang kinuha ang message cube sa lamesa at nagkaroon ng kakaibang hinala. Nang simulan niyang i-play ang video sa message cube, agad na nagsalita si Kagura. Tinanong niya si Jin kung ito na ba ang ikatlo o ikaapat na beses na naglalakad siya sa inaasahang ruta at kung kumusta na ang bagong mundo. Biglang nagulat si Jin at nanlamig nang mapansin niyang may kakaiba sa mukha ni Kagura, lalo na nang sabihin itong oras na para may sabihin siya sa kanya. Ipinaliwanag ni Kagura na siya ay kasalukuyang naging isang corruptor. Nangyari raw iyon noong matanda na siya at marahil ay nakatago na iyon sa kanyang katawan ng napakahabang panahon bago ang mutation syndrome. Napaghandaan niya naman ito, ngunit dahil hindi siya gaya ni Jin ay hindi siya compatible sa mga nanomachine kaya niloloko na lang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng gamot. Ang pagtanda ay isang nakakatakot na bagay, ngunit sa halip na mamatay o maghirap ay naging masarap pa raw ang pakiramdam niya dahil ang kanyang katawan ay mabilis na nakapag-adjust sa mga selula ng corruptor at mabilis din siyang bumalik sa pagkabata. Sinabi niya kay Jin na gaya ng kung paano siya nakaangkop sa mga nanomachine, ang kanyang isipan ay unti-unti na ring nadudumihan. Nagsimula na niyang marinig ang mga salitang sirain ang lahat ng existence at gawin silang mga corruptor dahil iyon ang kanyang misyon. Nararamdaman niyang araw-araw ay nahahati ang kanyang isipan at unti-unting nawawala ang pagiging siya. Sa tingin niya ay baka tuluyan na siyang mawala sa sarili, kaya bago mangyari iyon ay inihanda niya ang mga dapat gawin. Inilipat niya ang lahat ng kanyang privilege kay Jin dahil siya lang ang makakakuha at makakahawak nito, kasama ang lahat ng resulta ng kanyang pananaliksik. Nakikiusap siya na kung magpapakita siya sa harap ni Jin, hindi na raw siya iyon kaya kailangan niya itong pigilan. Nagmamakaawa siya sa kanya. Doon natapos ang mensaheng iniwan ni Kagura, kaya mahigpit na hinawakan ni Jin ang cube at mahinahong sumagot na nauunawaan niya iyon. Pagkatapos, nagsimula na siyang lumabas habang napagtatanto na maraming maaaring maging sakripisyo sa labanang ito, ngunit ipinapangako niyang pipigilan niya si Kagura hindi lamang para sa kapakanan nito. Sinalubong si Jin ng kanyang mga kasama at nagsimula na silang bumalik sa Cormesia kung saan seryoso pa ring nag-iisip si Jin. Hindi nagtagal, natano sila ni Hakama na paparating at agad niya silang kinawayan at masayang sinalubong sa gitna ng magandang sikat ng araw. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.